Alright, so magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay bibigyan ako ng mga tricks, short way para ma-divide, paano masagutan ang ganitong mga basic operational problem. Specifically about the division. Okay, so 90, we have 90 divided by 5. We also have Ayan, so 90 divided by 5, and also meron din tayong 40 divided by 5, 60 divided by 5, 10 divided by 5, at yung panghuli kayo na magdi-divide. Okay, so sige, 90 divided by 5, most of the time talaga we often use the long division method. Okay, so 5 is the divisor at 90 yung ating nasagot. So, pero may pinaka-short way ng pag-ibig, lalo kung ito ay pwede mo itong gamitin, lalo kung ito ay kung gustong ikaw ay nasa quiz B. Ayan, so sige. Dapat makasagot ka ng mabilisan. So, pwede mo rin ito i-apply. So, basta sa ganitong mga cases lang na ikaw ay nag-divide sa 5. So, hindi ko sinasabing all of the numbers pwede mo i-apply ito. Okay? So, 90 divided by 5. So, I can cross out the 0 and I multiply this one by 2. So, 9 times 2 is 18. Okay. So, that's it. Then, 40 divided by 2, I cross out the 0, then I multiply that one by 2, so 2 times 4 is 8. 60 divided by 5, so I cross out the 0, I multiply that one by 2, so the answer is, okay, so the answer is 12. 10 divided by 5, I cross out the 0, I multiply that one by 2, so 2 times 1 is 2. So, madali lang kasi krinosot lang natin ang 0, then i-multiply mo siya all the time by 2. Okay. Pero take note at lagi ko sinasabi, sa ganitong mga cases lang, hindi sa lahat ng mga numero na halimbawa 90 divided by 6, ganun pa rin ang gagawin mo, hindi pwede. So, sa ganitong mga case lang, ha? Okay, so 9 times 2 is 18, 4 times 2 is 8, 6 times 2 is 12, and then 1 times 2 is 2. So, yan. To check kung tamang sagot mo, i-multiply mo to 5 times 18. 5 times 8 is 40, so may 0 ka na. Then, 5 times 1 is 5 plus 4, so 90, tama. 5 times 8 is 40. So, checking na tayo ha. 5 times 12 is 60. 5 times 2 is 10. Then, 8 na. So, kayo na po ang bahala magsagot dito sa last part. Comment nyo po ang inyong sagot. At kung ito ay nakatulong sa inyo, lalo na sa mga estudyante na gustong magamit to. Okay, halimbawa, dumating man ng mga pagkakataon na ito ay naitanong orally or by written, okay, ikaw ay nag-quiz based, so mas mapabilis, mas mapapabilis ka. So, ang paggamit lang nito is, pero guys I advise and I suggest na dapat you know first the basic, kung paano talaga dinidivide properly the numbers. So, just like 90 divided by 5. So, when you're in grade school, talagang pinapakita kung paano ang tamang pag-divide. So, gusto ko, alam nyo muna yung pinaka-basic way ng pag-divide or the long division method. Then, kapag alam nyo na yun, tsaka nyo i-apply itong mga ganitong bagay. So, this is an additional na lang to. Additional na lang to sa inyong mga nalalaman. So, for example, ikaw ay nagka-quiz B, biglang natanong 90 divided by 5. So, you can use that one. Or ikaw ay tinanong orally. So, pwede ko masagot. So, yan. Naiiwan ko ang last number, last problem, 80 divided by 5. So, kayo na po ang magsasagot. I-comment down below
At kung ikaw ay bago sa channel na to, at sa palagay mo nakatulong ito sa iyo, don't forget to subscribe and hit the notification bell for you to be updated sa mga incoming videos na gusto kong ilagay sa social media na ito. Okay? So, thank you and God bless.